Jesus, we welcome you in this place. Holy Spirit, we welcome you in this place. Salamat. At binigyan mo kami muli, Panginoon, ng pagkakataon upang ikaw ay aming purihin, sambahin, dakilain, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat sa kalayaan na meron po kami. Salamat sa panibagong buhay na meron po kami. Panginoon, muli, mangusap ka sa bawat isa po sa amin. Ikaw, Panginoon, ang aming mapakinggan sa umagang ito. Dahil naniniwala po kami, O Diyos, na Ikaw ay nandito sa aming pong kalagitnaan. Kaya minsan pa, kayo ang maparangalan lamang sa aming pong lahat ng gagawin sa umagang ito. At patuloy ng iyong kapangyarihan ang siyang dumaloy sa apat na sulok ng lugar na ito. Kaya minsan pa, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon at muli tayo po ay kanyang idinako sa kanyang bahay, panabahan. Kagaya ng ginawa po natin kanina, ang sarap magpuri at sumamba sa Diyos. Amen? At ramdam na ramdam po natin na ang presensya ng Diyos ay nandito sa ating pong kalagitnaan. At sa umagang ito, patuloy po natin ihanda ang ating pong mga sarili. Buksan po natin ang ating pong mga pandinig at hayaan po natin ang malayang pagpapahayag ng salita ng ating pong Panginoon. Upang sa ganon, lahat po tayo ay patuloy na lumakas sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Upang ang ating pong pananampalataya ay patuloy na tumatag at tumibay. Noong nakaraang linggo po, ay pinag-aralan po natin yung kahalagahan na pag tayo ay nauhaw sa Panginoon, tayo ay kanyang paiinumin at maiibsan ang ating pong pagkauhaw. Dahil alam naman po natin, ayon sa salita ng ating pong Panginoon, siya ang tubig ng buhay. Praise God. At noong mga nauna pang mga linggo ay pinag-aralan po natin na si Jesus ang tinapay ng buhay. At sa umagang ito ay pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos na magmumula sa aklat po ng Isaiah chapter 40, beginning verse 28 up to verse 31. Isaiah chapter 40, beginning verse 28 up to verse 31. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not pain or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint. And to him who has no might, he increases strength. Even youth shall faint and be weary, and young man shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sa Tagalog, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig? Na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos. Ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makakaunawa.
Ang mga mahihina at mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Meron pong dalawang salita dito na nais ko pong bigyan po natin ng pansin. Yung salitang napapagod at nalulupay-pay. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaral sa umagang ito ay tired and weary. Pagod at nanghihina o nalulupay-pay. Naranasan mo na bang mapagod at manghina? Sino rito ang nakaranas at patuloy na nakakaranas ng pagkapagod at panghihina para sa kanay? Amen? Lahat po tayo ay nakaranas na tayo ay mapagod. Lahat po tayo ay nakaranas na tayo ay manghina. At maraming mga dahilan kung bakit ang tao ay napapagod at ihina. Amen? Maraming mga reason, maraming mga factor kung bakit ang tao ay napapagod at nangihina. Una, ang tao ay nakakaranas ng pagkapagod at panghihina dahil sa trabaho. Araw-araw ay sila ay nagtatrabaho, naghahanap buhay. Nag-i-exert ng lakas, nag-i-exert ng talento, nag-i-exert ng resources. So makikita po natin na ang tao ay napapagod din at nangihina. Pangalawa, ang isa sa mga dahilan kung bakit ang tao ay napapagod at nangihina ay dahil sa problema. Tingnan mo ang iyong katabi. May problema ba yan? O siya ang problema? Ang iba naman ay napapagod at nangihina dahil sila ay may nararamdaman na karamdaman. Di ba? Pag ikaw ay merong sakit at pag ikaw ay merong karamdaman, di ba? Nakakapagod. Dahil iniisip mo maigi ito. No? At minsan pinanghihinaan ka na. At minsan nakakapag-isip ka, gusto mo na ay tuluyan ng mamahinga. No? Grabe naman yun. Dahil lang sa nararamdaman mo. No? Ay gusto mo nang mamahinga. At yung iba naman ay nakakaranas ng pagkapagod at panghihina dahil sa kawalan ng kapayapaan. Ang taong hindi nakakaranas ng kapayapaan ay nakakaranas din ng pagkapagod at panghihina. At kadalasan ang mga taong walang nararanasan kapayapaan, yan yung mga taong hindi makatulog. Di ba? Alam naman po natin, ang resulta ng isang tao na hindi makatulog ay manghihina ang kanyang physical na pangangatawan. Yung iba naman ay dahil sa kawalan ng pinansyal. Tingnan mo yung katabi. Amen? Yan ba pag kulang ang kanyang pinansyal o awanti kwarta, awanti pera ay nanghihina na at napapagod na. Di ba? May mga ganun mga tao, no? Na umuupo na lamang, nagkukulong na lamang sa kwarto, no? Dahil nanghihina daw siya, nalulungkot siya dahil wala siyang pera. So maraming mga dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit ang tao po ay napapagod at nanghihina. At marami pang mga dahilan kung bakit ang tao ay napapagod at nanghihina. Yung iba, alam niyo po kung ano ang dahilan kung bakit kayo napapagod at nanghihina. So paano ba maiibsan ang ating pong pagkapagod? Paano ba maiibsan ang ating pong panghihina? Ano ang dapat natin gawin upang tayo po ay makaranas ng kalakasan, makaranas ng refreshment, makaranas ng muling pagpapalakas ng ating pong Panginoon. Dito po sa talata na ating pong binasa at inyo pong napakinggan, maliwanag na maliwanag ang sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon na walang ibang pwedeng makapagbigay sa atin at magpapanumbalik,
makakapagpanumbalik ng ating pong kalakasan, kundi ang ating pong Panginoon. Unang bagay na dapat po nating gawin para tayo ay makaranas ng tinatawag na pagpapanumbalik ng ating pong kalakasan upang yung ating panghihina ay maibsan, yung ating pong pagkapagod ay mawala. Una na dapat po natin gawin, we need to encourage ourselves to look to God when we grow weary. Encourages us to look to God when we grow weary. Kung ikaw ay nakakaranas ng panghihina at panlulupay pa o pagkapagod, anong dapat natin gawin? Look to God. Ano ba yung mga bagay na nagiging dahilan upang ikaw ay napapagod at nanghihina? Huwag mong ituon ang iyong paningin, ang iyong isipan, ang iyong sarili. Huwag mong ubusin ang iyong oras sa mga bagay na iyon. Amen? Tignan mo yung katabi. Yan ba ang nagpapahina sa iyo? Huwag mong itutok ang iyong paningin dyan. Amen? Huwag mong ubusin ang iyong oras sa Kanya. Kung yan o siya nagiging dahilan ng iyong pagkapagod, panghihina, kapatid, tigilan mo na yan. Amen? Ano man yung mga dahilan at ikaw ay napapagod at nanghihina. Okay? At nawawala na yung focus mo sa Diyos, alisin mo ang iyong paningin at atensyon sa mga bagay na yon at magsimula mong ituon ang iyong paningin sa Diyos. Bakit? Kung problema ang nagiging dahilan ng iyong pagkapagod, panghihina, tandaan mo, ang Diyos natin ay higit na mas malaki kesa sa iyong problema. Ulitin ko, ang Diyos natin ay higit na mas malaki kesa sa ating mga problema. So, kung yun ang katotohanan, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos, so kanino natin i-focus yung ating po mga sarili? Kanino natin ilalaan at itututok ang ating po mga paningin? Sa Diyos. Amen? Walang sino mang naglaan ng oras sa Diyos na siya ay napahanga. Walang naglaan ng oras sa Diyos na siya ay nagsayang. Pakinabang pag naglaan ka ng oras sa ating pong Panginoon. Psalms 46 verse 10. Anong sabi ng salita ng Diyos? Be still and know that I am God. Amen? Be still and know that I am God. Ito ang sabi ni Haring David. Ito yung mga panahon na matindi ang pinagdadaanan ni Haring David. So, ano ang kanyang ginawa? He started to encourage himself by looking to God. Amen? At pinaalala niya sa kanyang sarili, na kanyang inutusan ng kanyang sarili to be still. Manatili. Saan? Sa presensya ng Diyos. Sa piling ng ating pong Panginoon. Alam niyo, si Haring David, di ba, lagi ko po sinasabi po sa inyo, doon sa Psalms 37, si Haring David, ang laging desire ng kanyang puso ay manatili sa templo ng ating pong Panginoon. Dahil kung nasaan ang templo ng Diyos, nandoon ang presensya ng ating pong Panginoon. At kung nasaan ang presensya ng Diyos, nandoon ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. At alam naman natin, kung nasaan nandoon ang kapangyarihan ng Diyos, merong himalang mangyayari. Merong magandang mangyayari. At sa palaging pananatili ni Haring David, sa piling ng ating pong Panginoon, hindi siya natitinag, hindi man lamang siya nag-aalala sa mga pinagdadaanan niya sa kanyang buhay,
kahit na ang kanyang buhay ay nasa bingit na ng kamatayan, pero ang focus niya pa rin manatili sa presensya ng Diyos at makita at maranasan ang kagandahan ng kanyang Diyos. Amen? So, sabi niya, be still and know that I am God. So, dahil sa karanasan ni Haring David, na tuwing siya'y nananatili, nag-i-stay sa presence ni Lord, sa kapangyarihan ng ating Panginoon, patuloy niyang nakikita at nauunawaan at nakikilala ang Diyos na pinaglagakan niya ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala. Amen? So, yun po yung dapat po nating patuloy na gawin sa ating po mga buhay. Nanghihina ka ba? Napapagod ka ba? Start to encourage yourself by looking to God. And so, we need to fix our eyes to God alone. Amen? Fix our eyes to God alone. Pangalawa, not only that we need to encourage ourselves to look to God when we grow weary, but we need to challenge ourselves to trust God. Amen? Sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng panghihina at panlulupaypay. Kanina, looking unto God. Ngayon naman po ay trusting God. Okay? Isaiah chapter 40 verse 31. Sabi ganoon, but those who hope, sa ibang translation, the word hope, sabi nga, but those who trust in the Lord will renew their strength. Okay? At ano daw ang mangyayari pag kanilang inalaga ang kanilang pag-asa o ang kanilang pagtitiwala sa Diyos? Ano ang mangyayari at mararanasan ng mga taong napapagod at nanlulupaypay at nanghihina? God will renew their strength. Amen? Panunumbalikin ng Diyos ang kanilang lakas. Ito yung the best na dapat natin gawin. Libre. Hindi ka nagagastos. Hindi mo na kailangan pa pumunta sa parlor para ma-review ang inyong lakas. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa ating pong Panginoon. At hindi lamang sabi ng Biblia that God will renew their strength, bagos ang lakas na kanilang mararanasan at ibibigay ng Diyos sa kanila ay kasing lakas, kasing tibay ng pakpak ng isang agila. At sabi ka doon, they will soar on wings like eagle. Amen? They will soar on wings like eagle. Yung lakas nila ay kasing lakas ng tawag doon, pakpak ng agila. Okay? Alam niyo po yung agila, kung ating pong pag-aaralan ng nature ng isang agila, kompleto na yung kanyang pakpak, yung feathers niya, yung lakas niya. Alam niyo po, itong agila na ito, mas gustong-gusto niya na kanyang tinitesting yung kanyang lakas pag matindi yung hangin. Okay? The more na tawag doon, sinasarungan niya yung hangin, mas maganda sa kanya. Dahil doon masusubok ang kanyang tibay, ang kanyang lakas ng kanyang mga pakpak. At alam niyo po, itong agila na ito, pag meron pong
unos. Hindi siya lumilipad ng mababa. Siya'y lumilipad ng mataas, lagpas pa doon sa unos. Bakit? Dahil doon, mas makakaranas siya ng kapayapaan. Magiging panatag siya. Ganon din po tayo, mga minamahal kong kapatid. Sa lahat ng mga napapagod, sa lahat ng nanlulupay-pay at pinanghihinaan, pag tayo ay lubusang nagtiwala sa ating Panginoon, tayo ay muling palalakasin ng Diyos at yung lakas na ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon ay kasing lakas ng pakpak ng agila na kahit may mga unos, bagyo, pagsubok na dumating sa ating pong mga buhay, kayang-kaya nating harapin at mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Amen? So, we need to trust God. At alam naman po natin na pag tayo ay nagtiwala ng lubusan sa ating pong Panginoon, hindi po tayo mapapahiya. At higit sa lahat, wag na wag tayong magtitiwala sa ating pwedeng kayang gawin. Dahil ang lakas natin ay merong limitasyon. Ang kakayanan natin ay merong limitasyon. Amen? Ang talino na meron po tayo ay meron pong limitasyon. Okay. And then pangatlo, kanina, we need to look to God. And then pangalawa, we need to trust God. And then, pangatlo, it reminds us not to trust in our own strength. Kung kanina, kailangan ay magtiwala tayo sa Diyos sa lakas na kayang ibigay sa atin. Pangatlo, it reminds us not to trust in our own strength. Alam niyo po, maraming mga tao laging napapahamak at lubusang nakakaranas ng matinding panghihina at pagkapagod dahil masyado silang nagtitiwala sa kanilang sariling lakas. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ihangganan ang iyong lakas. Amen? Yung magtrabaho ka nga lang sa buong maghapon. Nakakaranas ka na ng matinding pagkapagod at minsan dahil sa sobrang pagkapagod, grabe ang panghihina ng iyong katawan. Di ba? Naranasan na yun. Talagang isinagad mo ang pagtatrabaho mo sa maghapon, black na ka. Amen? Ang sarap ng tulog mo. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Ano sabi po dyan? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. So, magtiwala daw sa Diyos ng buong puso. At huwag magtiwala at manangan sa iyong sariling karunungan, lakas. Bagkus ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. At ito pong maganda. If we trust Him, at hindi tayo magtitiwala sa ating mga sariling lakas at karunungan, God will direct our path. Amen? God will direct our path. So, itong tatlong bagay na ito, na sinasabi po dito sa aklat ng Isaías chapter 40, ay napakalaga na patuloy po nating maunawaan. Na dapat tayo po ay laging nakatingin lamang, nakatuon ang ating pong mga sarili, puso at isipan sa ating pong Panginoon. Yung nangyayari sa ibang bansa sa Middle East, nangyayari sa buong mundo, yung pagtaas ng gasolina, ng krudo, lahat-lahat, pati bilihin, lahat na
nagsunuran na. Amen? Magsunuran na lahat. Pero tayo, patuloy tayong susunod sa Diyos. Patuloy tayong magtitiwala sa ating pong Panginoon. At sigurado, hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. Amen? Mararanasan natin ang kanyang proteksyon, mararanasan natin ang kanyang provision sa ating pong mga buhay. Dumaan nga sa atin ang pandemic, at yung pandemic na yun, hindi lamang buwan, taon ang ating naranasan noong panahon ng pandemic. Ginutom ba tayo ng Diyos? Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Ay, yung iba pa nga, noong panahon ng pandemic, doon pa nga nakapagpatayo ng bahay. Nakamili ng maraming gamit sa bahay. Yung iba pa nga, noong panahon ng pandemic, doon pa nakapag-ipon. So makikita po natin na ang Diyos, anumang panahon, anumang kabuluhan, anumang sitwasyon, ang Diyos ay hindi titigil na kikilos sa kanyang mga anak. Ang kanyang provisyon, ang kanyang pagpapala ay hindi titigil. Amen? Tumigil man ang supply ng langis sa Middle East, sa iba't ibang mga bansa. Pero ang pagpapala ng Diyos ay hindi titigil. Ang provisyon ng Diyos ay hindi titigil sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? So patuloy po tayong magtiwala sa ating po Panginoon. Pero ang problema, yung iba nabibigatan na nga, napapagod na, nanghihina na, ayaw pang lumapit sa Diyos. Yung iba nahihirapan na, napapagod na, sinasarili pa rin. Alam niyo ba na merong sinasabi ang Biblia para hindi ka na mahirapan, hindi ka na mapagod, at hindi mo na maranasan pa lagi yung pagkapagod mo, panghihina mo, at panlulupaypay mo. Anong sabi po? In 2 Peter chapter 5, verse 7, anong sabi po ng salita ng Diyos? Cast all your anxiety, sa ibang translation, cast all your cares on Him. Kanino? Kay pastor? Kay nanay? Ano ba yung alalahanin mo? Ano ba yung sitwasyon mo? Ano ba yung problema mo? Ano ba yung concern mo? Kanino mo ibabato? Kanino mo itatapon? Kay nanay? Kay tatay? Hindi. Sabi nga nun, cast all your anxiety, all your cares to Him. Sa Diyos. Amen? Bakit daw natin sa Kanya natin ibabato o ibibigay? Pag sinabing ibabato, kailangan mawala sa mga kamay mo. Kailangan mawala sa buhay mo. Kailangan mawala sa piling mo. Amen? Kailangan mo bitawan. Meron ka bang pinulot at itinapon pero hindi naman nawala sa kamay mo? Nandaya ka. Ganun lang. Pero pag gusto mong ibato, ang isang bagay, kailangan mo bitawan. Amen? So sabi yung cast all your cares on Him, sa Diyos. At ano ang kanyang pangako? Why we need to cast all our cares to Him? Because He cares for you. Amen? He cares for us. Merong concern ang Diyos sa atin. Wala mang concern ang ibang tao sa iyo, pero ang Diyos meron. Mahal ka niya. Ayaw niya na ikaw ay nahihirapan. Kaya nga merong salita ng Diyos na nag-uutos sa atin, cast all your cares to Him. Amen? Kapatid, pag hindi mo
ibinato sa Diyos yan, pag hindi mo ibinigay sa Diyos yan, at hindi mo pinagkatiwala sa Diyos yan, hindi mo binitawan yan at sinarili mo, kapatid, lalo kang mapapagod at manghihina at manlulupay pa. Amen? Ang ganda ng pagkasabi sa Tagalog, ipagkatiwala. Alam niyo kung bakit ayaw natin bitawan? Wala tayong tiwala sa Diyos. Amen. Wala tayong tiwala. Pero kung kilala mo ang Diyos at meron kang pagtitiwala sa Kanya, ibibigay mo sa Kanya. Amen. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin. Ang ganda nga dito, ang inyong alalahanin sa buhay. Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Hallelujah. Sabi mo sa katabi, kapatid, hindi ka lang mahal ng Diyos. Meron siyang malasakit sa iyo. Amen. Hallelujah. Psalms 23 verse 1 to 4. Ang ganda na sinasabi ng salita dito ng ating po Panginoon. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down on the green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sa Tagalog, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka magkukulang. Tapos bigla kasi ako, ba't nagkukulang ako? Paano? Nakaasa ka sa tao. Pero pag ang pastol mo ay si Yahweh, tiyak na hindi ka magkukulang. Amen? Amen? Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. Hallelujah. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan. Wow! Pinapanumbalik ng pastol ang ating kalakasan. Walang iba si Yahweh. At pinapatnubayan niya sa tamang daan. Amen? Ulitin ko, pinapatnubayan niya tayo hindi sa dating daan, kundi sa tamang daan. Upang aking paralalahan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Sino raw ang kanyang kasama? Ang Diyos. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalan. Tingnan niyo po itong salita ng Diyos na ito, dito sa Psalms 23, isang patunay na hindi tayo kayang pabayaan ng Diyos. Isang patunay na ang Diyos ang siyang magdadala sa atin sa isang mainam na pastulan. Dahil ang pangako ng Diyos, John chapter 10 verse 10, upang tayo ay magkaroon ng isang buhay na kaaya-aya, buhay na ganap, at buhay na kasiyasiya. Jeremiah chapter 29 verse 11, ano ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin? Tayo ay bigyan niya ng kinabukasan. Tayo ay kanyang pagpapalain at tayo bibigyan niya ng matagumpay na buhay. So yun
ang pangako at disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, kailangan natin ipagkatiwala ang ating pong buhay sa Kanya. At sabi niya noon, no, kung ikaw ay nanghihina, panunumbalikin niya ang iyong lakas. Tandaan po natin, God knows what you need. Kung alam ng iyong magulang ang pangangailangan ng kanyang anak, higit na mas alam ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang mga pinili at tinawag. Alam ng Diyos ang ating pong mga pangangailangan. God knows what you need. Like a good shepherd, He ensures we have seasons of rest. Ulitin ko. As a shepherd, as a good shepherd, He ensures that you and me, we have a season of rest. Merong panahon na ibibigay ng Diyos, ipagkakatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin upang ikaw at ako ay makaranas ng tunay na kapahingahan. At yung kapahingahan na yon ay masusumpungan lamang natin pag nakilala natin ang lubusan ng Diyos at pag tayo nanatili sa Kanyang presensya. Sabi gano'n, He leads me in a green pasture. He leads me in a quiet waters. Siya ang Diyos na magdadala sa atin hindi lamang sa isang mainam na buhay, sa isang pinagpalang buhay, kundi sa isang mapayapang buhay. Amen? Hallelujah! Aalihin mo ang kayamanan, ang mga maraming mga resources kung wala kang kapayapaan. Ang blessing na hindi nagmula sa Diyos, ang pagpapala na hindi nagmula sa Diyos, ay may kalakip na kalungkutan. Pero ang blessing at pagpapala na mula sa ating Panginoon ay may kalakip na kapayapaan. Amen? So, ang Diyos pa rin ang magpapala sa atin. Ang Diyos pa rin ang magpuprovide ng ating mga pangangailangan. At ang Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Dahil siya ang ating mabuting pastor. He ensures we have a season of rest in green pastures and beside quiet waters. He also knows that in order to get to some of those restful places, we may have to walk through a dark valley first. Di ba minsan, bago natin maranasan ang matinding pagkilos, pag-agapay ng ating Panginoon, minsan inaalaw ng Diyos na kailangan nating dumaan sa mga madidilim na mga sitwasyon sa ating pong mga buhay. Mga malulungkot. Pero kahit na dumaan at makaranas tayo ng mga madidilim, malulungkot at pangit na mga sitwasyon sa ating pong mga buhay, ang Diyos ay laging nakaagapay sa atin. Ang Diyos lagi tayong sasamahan at hindi niya hayaan na ikaw ay malugmok, ikaw ay mapahamak doon sa mga bagay na iyon. Kaya sabi ni Haring David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because He always offers His presence to guide us. Ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang laging mag-guide sa atin tungo sa isang maayos, mapayapa at matagumpay na buhay. Not only His presence will guide us, but also His presence will protect us. And also His presence will comfort us. Grabe.
Kaya napakahalaga, look to Him, trust on Him, stay in His presence, because in His presence, ang ating laging makakasama to guide us, to protect us, and to comfort us. So, mga minamahal mga kapatid, as an encouragement to each and every one of us this morning, don't go to people, but go to God. Ulitin ko, don't go to people, go to God. Diyos lamang. Kaya nga, merong paanyaya si Jesus sa lahat ng mga napapagod, sa lahat ng mga nanghihina, sa lahat ng mga nanlulupay, sa lahat ng mga natatakot, sa lahat ng mga naguguluhan at hindi na alam ang gagawin. Amen? Kapatid, ang salitang ito ay para sa iyo sa umagang ito. Matthew chapter 11 verse 28 to 29. Anong sabi ng salita ng Diyos? Sa Mateo 11:28-29. Basahin ko po sa Tagalog. Bagamat wikang English po doon sa ating screen. Sabi ganoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha. Ulitin ko, lumapit kayo. Kanino? Sa iyong kaibigan? Amen? Sabi ni Jesus, come unto me. Lumapit daw tayo sa Kanya. Kayong lahat na nahihirapan, kayong lahat na nabibigit ang lubha, sa inyong pasanin, ano ba ang dala-dala mo? Ano bang nagpapahirap sa iyo? Ano ba yung problema mo? Ano ba yung concern mo? Sabi nga, lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. Come unto me. At ano ang kanyang ibibigay pag tayo ay lumapit sa Kanya? Ano ang iyong mararanasan? At kayo bibigyan ko ng kapahingahan, and I will give you rest. Hallelujah! Sa Diyos, hindi ka mapapagod. Sa Diyos, hindi ka mag-aalala. Sa tao, mapapagod ka. Sa tao, mag-aalala ka. Sa tao, maiinis ka. Pero sa Diyos, kung ikaw ay pagod, kung ikaw ay nanghihina, ikaw ay nanlulukay-bay, hindi mo na alam yung gagawin, gusto mo lang sumuko, sabi ni Jesus, come unto me, I will give you rest. At sabi na nun, pasanin ninyo ang aking pamatok. Huwag daw yung problema mo, yung concern mo, yung sitwasyon mo, ang pasanin mo. Ang pasanin mo yung pamatok ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Walang ibang source ng tunay na kapahingahan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Marami tayong mga testimonies na mga narinig na mga taong nakaranas kung paano pinagaan ng Diyos ang kanilang pasanin. Kung paano ang Diyos ay sumagot sa kanilang mga panalangin. Kung paano ang Diyos ay sumagot sa kanilang mga problema at gumaan ang kanilang sitwasyon. Marami tayong mga narinig na mga testimonies na yung may sakit nung siya ay nagtiwala sa Diyos at ibinigay niya at pinagkatiwala niya sa Diyos yung kanyang karamdaman, naranasan niya ang kagalingan. Amen? At hindi lamang pinagaling,
nakaranas siya ng kapahingahan. Jeremiah chapter 31, verse 25. Ano ang sabi po ng salita ng Diyos? Jeremiah 31:25. I will refresh the weary and satisfy the pain. I will refresh the weary and satisfy the pain. Sa Tagalog, bibigyan ko ng inumin ang nauuhaw at bubusugin ang nanlulupaypay dahil sa matinding gutom. Yun ang sabi ng Tagalog. Alam niyo kapatid, ang Diyos lang talaga ang may kakayanan, kapangyarihan para ikaw ay kanyang muling palakasin. Kapatid, sa umagang ito, nawa ang mga salitang ito, mga pangako ng ating pong Panginoon, ang patuloy na magbigay sa atin ng pagtitiwala sa Kanya. Na tunay nga pag tayo ay lubusang nagtiwala sa Kanya, tiyak na yung mga nanghihina ay palalakasin ng Diyos. Yung mga nanlulupaypay ay muling katatagpuin ng ating Panginoon. Wala nang ibang source ng kapayapaan, ng kapahingahan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoon ay laging nagpapaalala sa atin. Ang Diyos ay laging nag-iimbita sa atin. Hinihintay tayo ng Diyos. Ay pagkatiwala ang lahat. Hinihintay tayo ng Diyos na huwag manangan sa ating pong sariling kalakasan at karunungan, kundi magtiwala sa Kanya. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Itaas po natin ang ating kamay sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong Panginoon ay nandito sa ating kalagitnaan. Bago ka pa umalis ng iyong bahay kanina, alam na ng Panginoon kung ano ang iyong kalalagayan. Alam ng Diyos kung ano ang gusto ng puso mo. Alam ng Diyos kung ano ang desire ng puso mo. Alam din ng Panginoon na bago ka umalis ng iyong bahay, alam niya na ikaw ay pagod na. Alam niya na ikaw ay nanghihina na. Gusto mo nang sumuko. Alam ng Panginoon na dumating ka na sa punto ng iyong buhay. Sabi mo, Panginoon, give up na ako. Kapatid, narinig mo ang tinig ng Diyos sa umagang ito. Narinig mo ang Kanyang mga salita na muling nagpaalala sa iyo na siya pala ang pinagmumulan ng iyong kalakasan, ng kapahingahan. Sa Kanya pala nagmumula ang lahat, pati ang kagalingan na matagal mo na gustong mangyari sa iyong sakit at karamdaman. Pati yung katagumpayan na matagal mo na hinihintay, sa Kanya pala magmumula. Yung needs mo, sa Kanya magmumula. Sa umaga
umagang ito, ang Diyos ay muling pinaalala niya sa atin na ating ituon lamang ang ating paningin sa Kanya. Patuloy lamang tayong magtiwala sa Kanya at huwag magtiwala sa ating mga sarili at sa ating mga lakas at karunungan. At higit sa lahat, tayo ay tumugon sa Kanyang paanyaya. Manatili sa Kanyang presensya. Tanggapin ang Kanyang kapangyarihan upang ating matanggap ang kagalingan, kapayapaan, at tunay na nga ay kapahingahan. Aming Diyos at aming Ama, salamat po Panginoon at muli Ikaw ay nag-usap sa amin sa umagang ito. Sa oras na ito po Panginoon, muli kami ay humihingi ng kapatawaran kung binaliwala ka namin, nakalimutan ka namin dahil sa dami ng aming mga pinagdaraanan sa buhay. Patawad Panginoon kung masyado kami nagtiwala sa kaya namin gawin. Masyado kami nagtiwala sa aming lakas, sa aming talino, sa aming resources, sa kayang gawin ng ibang tao. Patawarin mo kami, Panginoon, at hindi kami nagtiwala sa iyo. Patawad din po, Panginoon, kung kami, O Diyos, ay masyadong itinuon ang aming po mga paningin, ang aming mga sarili sa mga bagay-bagay na nagiging dahilan ng aming panghihina at pagkapagod. Ama, patawarin mo kami na mula sa umagang ito po, Panginoon, itutuon na lang namin ang aming paningin sa iyo. Na tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay higit na mas malaki kaysa sa mga bagay na ito, Diyos. Ikaw ay higit na mas malaki kaysa sa aming sakit at karamdaman. Ikaw ay higit na mas malaki, Lord, kumpara sa aming mga problema at mga pinagdaraanan sa buhay. Ama, sa oras na ito, gaya ng sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, amin nang ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat-lahat. Amin nang isinusuko sa iyo, ibinibigay sa iyo lahat ng aming alalahanin, lahat ng aming problema, pati ang aming sakit at karamdaman, pati ang aming mga needs, ang aming mga pangangailangan, pati ang aming sitwasyon sa aming pamilya, pati sa aming mga anak, Panginoon, sa aming asawa. Lord, anumang mga bagay, O Diyos, na nagiging dahilan ng aming panghihina at pagkapagod, nagiging dahilan, O Diyos, bakit kami ay nalulungkot, Panginoon, sa oras na ito, ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming ibinabato sa iyo. Amin ang isinusuko sa iyo po, Panginoon. Lord, pagod na kami. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na tanggapin mo ang mga bagay na ito, Diyos. Ayaw na namin, Panginoon, sa mga bagay na ito, lalong-lalo na yung sakit na ito, Diyos, yung karamdaman ito, Panginoon, kunin mo. Bigyan mo ng kalakasan ang aming pisikal na pangatawan. Bigyan mo ng kakalingan ang aming sakit at karamdaman. Lord, yung pangangailangan naming pinansyal, Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala. At hayaan mo po, Panginoon, dahil sa iyong mayamang biyaya, dahil ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, Panginoon, Lord, maaranasan namin, Lord, ang iyong provisyon sa aming pong mga buhay. Salamat. Palitan mo ng kapayapaan ang aming pag-aalala, ang aming pagkatakot. Lord, in the name of Jesus, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Salamat po. At hayaan mo po, Panginoon,
na ikaw, Jesus, na aming dakilang pastol, ang patuloy naming maranasan sa aming mga buhay. Patuloy naming makasama sa aming pang-araw-araw na buhay. Na dumaan man kami, makaranas man kami, O Diyos, ng mga pagsubok, problema, ano pa bang mga bagay, O Diyos, kahit ang aming buhay ay nalagay sa bingit ng kamatayan, kahit kami ay dumaan sa isang madilim na kalalagayan, Panginoon, hindi kami matatakot, hindi kami mag-aalala. Lord God, dahil Ikaw ang aming kasama. Dahil Ikaw ang aming kasama, mararanasan namin ang iyong proteksyon, mararanasan namin ang comfort na magmumula sa iyo. Salamat po, Diyos. Ama, minsan pa, patuloy na pagpalain mo ang iyong mga anak. Buksan mo ang turugan ng langit at ibuhos mo po, Panginoon, ang lahat ng mabubuting bagay sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Muli, O Diyos, dalangin po namin ang kasaganaan, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang iyong biyaya, ang iyong pong pabor, ang patuloy na dumaloy sa aming pong mga buhay. Kaya, O Diyos, salamat po. Muli, ang lahat ng ito ay aming idinideklara sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo.